Alas 5 pa lamang ng madaling araw. Kising na si Mang Karding. Tahimik pa ang buong barangay. Karamihan sa mga tao ay mahimbing pa ang tulog. Ngunit sa maliit at lumang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nagsisimula na ang araw ng isang matandang lalaki. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang banig. Napahawak siya sa kanyang tuhod ng tumayo. Ramdam niya ang sakit sa kanyang katawan, lalo na sa likod at mga binti. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa kanyang edad, sanay na siya sa sakit. Masanay siya sa pagod. At higit sa lahat, masanay siya sa pagtitiis. Lumapit siya sa maliit na mesa kung saan nakahanda ang isang tasa ng kape at 2 pandesal. Hindi niya kaagad kinain ng isa. Itinabi niya ito sa isang maliit na supot. "Para kay Lucinda," bulong niya. Sa kabilang bahagi ng bahay, mahimbing pa ang tulog ng kanyang anak na si Lucinda. Ayaw siyang gisingin ni Mang Karding. Alam niyang gabi na itong nakauwi mula sa trabaho. Kaya kahit kumukulo na ang kanyang sikmura, isang pandesal lamang ang kinain niya. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay. Sa tabi ng kanilang maliit na tirahan ay naroon ang kanyang lumang kariton. Kalawangin na ang mga bakal nito. May bahagi ng kahoy na bulok na. Ang isang gulong ay bahagyang tabingi, kaya kailangan niyang itulak ito ng may dagdag na lakas. Ngunit para kay Mang Karding, hindi lamang ito isang kariton. Ito ang kanyang tindahan. Ito ang kanyang kabuhayan. At sa maraming taon, ito rin ang naging kasama niya sa lahat ng kanyang laban sa buhay. "Halika na," mahina niyang sabi, habang hinahawakan ang hawakan ito. "Magtrabaho na tayo." Dahan-dahan niyang itinulak ang kariton sa madilim na kalsada. Pagdating niya sa palengke, bumili siya ng kaunting gulay mula sa mga nagdadala ng paninda. Hindi siya makabili ng marami dahil limitado lamang ang kanyang puhunan. Talong, kamatis, pechay, ampalaya, at ilang peraso ng kalabasa. Maingat niyang inayos ang mga ito sa kariton upang magmukhang mas marami kaysa sa tunay na dami. Alam niya kung paanong mabuhay sa maliit na puhunan. Alam niya kung paanong pagkasyahin ng kaunting kita. At higit sa lahat, alam niya kung paanong ngumiti kahit hindi sapat ang kinita niya para sa buong araw. Pagsikat ng araw, nagsimula nang dumami ang mga tao. "Magkano po ang kamatis, Mang Karding?" 20 piso ang isang supot, iha." "Pwede po bang 15 piso na lang po?" Sandaling tumingin si Mang Karding sa kanyang paninda. Pagkatapos ay ngumiti. Sige na, para may pang-ulam kayo." Hindi niya alam kung kikita pa siya ng sapat. Ngunit alam niya ang pakiramdam ng isang pamilyang walang maihain sa hapag. Kaya madalas, mas nauuna ang awa niya kaysa sa kanyang pangangailangan. Habang nag-aayos siya ng mga gulay, napansin niyang may isang maliit na larawan sa loob ng kanyang bulsa. Larawan niyon ni Lucinda noong bata pa ito. Napangiti siya. "Malaki ka na talaga, anak," bulong niya. Ngunit bago pa niya maibalik ang larawan sa kanyang bulsa, biglang may narinig siyang malalakas na busina at yabag ng mga taong papalapit. Sa di kalayuan, may ilang pulis na naglalakad patungo sa kanilang direksyon. Nangunguna si Police Lieutenant Gerald, kasama sina Police Corporal Benjun at Police Staff Sergeant Pimboy. May sinasagawang clearing operation. At isa sa mga lugar na kanilang lilinisin ay ang kalsadang matagal nang pinagkakakitaan ni Mang Karding. Nang makita sila ng matanda, napahigpit ang hawak niya sa kanyang kariton. Lumapit si Benjun. "Manong," sabi nito, "kailangan niyo na pong umalis dito." Napatingin si Mang Karding sa kanyang mga gulay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga pulis. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakipagtalo. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kanyang lumang kariton. At sa nanginginig niyang boses, sinabi niya, "Sir, kung aalis po ako rito, saan ko po dadalhin ang buhay ko?" Sandaling natahimik ang paligid matapos magsalita ni Mang Karding. Napatigil ang ilang taong naglalakad.
May mga mamimili na napalingon. Maging si Bimboy ay bahagyang napababa ng tingin. Ngunit nanatiling seryoso si Police Lieutenant Gerald. Hindi dahil wala siyang malasakit, kung hindi dahil alam niyang may tungkuling kailangan niyang gampanan. Pero Manong, mahinaon niyang sabi, naintindihan po namin ang sitwasyon niyo, pero may ordinansa po tayong kailangang sundin. Hindi pwedeng gamitin ang sidewalk bilang permanenteng pwesto. Alam ko po, sir, sagot ni Mang Karding. Kung alam niyo po, bakit patuloy pa rin kayong narito? Napayo ko ang matanda. Saglit siyang tumingin sa mga gulay. Dahil po, hindi po ako nakakabenta. May tinalagang lugar po para sa mga nagtitinda. Paliwanag na Gerald. Kailangan po ninyong pumunta roon. Napangiti ng mapait si Mang Karding. Pumunta na po ako dun, sir. Bakit po kayo bumalik dito? Hindi kaagad nakasagot ang matanda. Sa halip kinuha niya ang isang maliit na supot ng gulay mula sa kanyang kariton. Doon po, buong araw akong nakaupo. Halos wala pong bumibili sa amin. Tahimik ang mga pulis. Dito po kahit papaano nakakabenta po ako. May maiuwi akong pambili ng bigas. Tumingin si Benjun sa kariton. Hindi naman marami ang paninda ni Mang Karding. Kung tutuusin, ilang supot lamang ng gulay ang laman nito. Pero Manong, ilang beses na po namin kayong pinagsabihan, sabi ni Benjun. Opo, naiintindihan ko po. Pero bakit hindi po kayo sumusunod? Dahan-dahang huminga ng malalim ang matanda. Sumunod naman po ako. Napatingin sa kanya si Benjun. Pero bumalik po ako dahil alam kong magugutom lang po kami. Hindi na nagsalita pa si Benjun. Sa gilid, napabuntong hininga si Bimboy. Napansin niya ang kamay ni Mang Karding. Magaspang ang mga daliri. May maliit na sugat. Ang kanyang tsinelas ay manipis na at halos hindi na makapal ang ilalim. Sa tabi ng kariton ay may lumang baunan. Nang hindi sinasadya, bahagya iyong bumukas. Wala itong laman kung hindi isang maliit na bote ng tubig. Hindi pa po ba kayo kumakain? Tanong ni Bimboy. Ngumiti si Mang Karding. Kumain na po ako. Ano pong kinain nyo? Saglit na natahimik ang matanda. Tinapay po. Isang tinapay? Hindi sumagot si Mang Karding. Sa halip ay tumingin siya sa mga gulay. Doon naunawaan ni Bimboy. Ang pagkain na dapat sana ay para sa kanya ay marahil ay binigay niya sa iba. Lumapit si Gerald. Manong, hindi namin kayo gustong pahirapan pero kailangan naming ipatupad ang batas eh. Opo sir, naiintindihan ko po. Kung hindi niyo po alisin ang kariton, kailangan namin itong dalhin. Napahigpit ang hawak ni Mang Karding sa bakal na hawakan. Sir, wag naman po. Pasensya na po. Hindi na nakipagtalo pa ang matanda. Isa-isa niyang inayos ang mga gulay. Bailang kamatis na inilagay niya sa isang supot. May mga talong na maingat niyang pinagsama-sama. Sa ilalim ng kariton, may nakita si Benjo na isang maliit na sobre. Bahagya yung nakabukas. Hindi niya sinasadyang mabasa ang nakasulat sa harapan. Para kay Lucinda? Basa niya. Napatingin siya kay Mang Karding. Anak niyo po? Tumango ang matanda. Opo. May sakit po ba? Umiling si Mang Karding. Wala po. Kung gayon bakit kailangan niyo siyang suportahan? Sandaling ngumiti ang matanda. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Dahil anak ko po siya. Simple lamang ang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, tila naging mas mabigat ang hangin. Maya-maya, kinuha ng mga pulis ang kariton. Hindi ito marahas, walang sigawan, walang pagtutulakan. Ngunit habang unti-unting inilalayo ang kanyang kariton, tila may isang bagay na unti-unting kinukuha mula kay Mang Karding. Ang kanyang kabuhayan, ang kanyang pag-asa, ang kanyang dahilan upang bumangon tuwing madaling araw. Tahimik lamang siyang nakatayo sa gilid ng kalsada. Habang naglalakad papalayo ang mga pulis, napansin ni Benjo na hindi gumagalaw ang matanda. Sir, sabi ni Bimboy. Tingnan niyo po. Lumingon si Benjun. Nakita nila si Mang Karding na nakatingin lamang sa bakanting lugar kung saan dating nakapwesto ang kanyang kariton. Sa kanyang kamay ay hawak ang maliit na sobre.
At sa unang pagkakataon, nakita nilang tumulo ang luha ng matanda. Hindi dahil galit siya sa mga pulis, kung hindi dahil hindi niya alam kung paano siyang uuwi kay Lucinda nang wala man lamang siyang maiuwi. Mabagal ang paglalakad ni Mang Karting pauwi. Karaniwan, kapag umuwi siya mula sa pagtitinda, pagod ang kanyang katawan ngunit magaan ang kanyang pakiramdam. Kahit kaunti lamang ang kinita, ay may dala siyang bigas, ulam, o kahit ilang pirasong gulay na hindi niya naibenta. Ngunit sa araw na yon, wala siyang daladala. Wala ang kanyang kariton, wala ang kanyang paninda, at higit sa lahat, wala siyang may pagmamalaki kay Lucinda. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang nakaupo sa harapan si Lucinda. Tila hinihintay siya nito. "Pa?" tawag ng dalaga. Huminto si Mang Karding. "Bakit ang aga niyo pong umuwi?" Hindi kaagad sumagot ang matanda. Umupo siya sa lumang bangko at maraang huminga. Napansin kaagad ni Lucinda na wala ang kariton. "Pa, ano pong nangyari?" Kinumpis ka, anak. Tumahimik si Lucinda. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong kung bakit. Parang alam na niya ang nangyari. "Sinabi ko naman po sa'yo na huwag kang magtinda dun eh." Mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya si Mang Karding. "Hindi naman kita pinagbabawalan, pa. Nag-aalala lang ako." Kung hindi ako magtitinda, anak, paano tayo? Napayuko si Lucinda. "May trabaho naman po ako." Hindi sapat ang kinikita mo. "Pero sapat naman po para mabuhay tayo." Napangiti ng kaunti si Mang Karding. Anak, hindi ko hinayaan na ikaw ang mag-alala sa akin. "Pero anak niyo naman po ako, pa." Napatingin ng matanda sa kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, si Lucinda ang dahilan kung bakit patuloy siyang bumabangon. Noong maliit pa ito, siya ang naghahanda ng baon nito. Siya ang naglalakad ng ilang kilometro upang hindi na magbayad ng pamasahe. Siya ang nagtitiis na walang bagong damit upang makabili ng gamit sa paaralan ni Lucinda. At nang lumaki ang kanyang anak, hindi nagbago ang lahat. Para kay Mang Karding, kahit gaano pa katanda ang isang ama, hindi nawawala ang kagustuhang protektahan ng kanyang anak. May dala akong tinapay kanina, sabi niya. "Nasaan po?" Sandaling natahimik ang matanda. Naibigay ko. "Kanino po?" Ngumiti si Mang Karding. May bata kasing nagugutom. Napapikit si Lucinda. "Pa, isa lang naman yon." pero ikaw rin, hindi ka pa kumain." Hindi sumagot ang matanda. Maya-maya ay may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Lucinda, nakita nila si Arturo. May dala itong maliit na sako ng gulay. Karding, sabi nito. Napatingin ang matanda. O Arturo, ikaw pala. Inilapag ni Arturo ang dala. May kaunti akong paninda, baka makatulong. Umiling si Mang Karding. Hindi ko kayang bayaran yan ngayon. Hindi ko naman sinabing bayaran mo na kaagad. May utang pa nga ako sa'yo eh. Matagal na yun. Pero utang pa rin yun. Napabuntong hininga si Arturo. Karding, kung hindi dahil sa'yo noon, baka wala na rin ako ngayon. Napakunot ang noo ni Lucinda. Hindi niya alam ang tinutukoy nito. Ngunit bago pa makapagsalita si Arturo, biglang sinabi ni Mang Karding. Wala yun. Para sa'yo wala yun, pero para sa akin, hindi ko nakakalimutan yun. Saad naman ni Arturo. Samantala, sa presinto, tahimik na nakaupo si Bimboy. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Mang Karding. Bimboy, tawag ni Benjun. Bakit parang wala ka sa sarili mo? Napatingin si Bimboy sa kasama. Wala, iniisip ko lang yung matanda. Trabaho lang naman ang ginawa natin, kaya huwag mo nang alalahanin yon. Oo, pero minsan, Benjun, baka nakakalimutan natin na may buhay ang mga taong pinapaalis natin. Tahimik si Benjun. Sa kabilang mesa, narinig yun ni Gerald. Hindi siya nakialam, ngunit napatingin siya sa report na hawak niya. Sa ilalim ng listahan ng mga nakumpiskang gamit, naroon ang isang entry, isang lumang kariton, pag-aari ni Mang Karding. Maya-maya, dumating si Arturo sa presinto. Agad siyang lumapit kay Gerald. Sir, sabi niya, kailangan ko po kayong makausap. Bakit?
Tumingin si Arturo sa 3 pulis. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa ng matandang yon. Natahimik ang lahat at doon magsisimulang mabuksan ang isang lihim na matagal nang itinatago ni Mang Karding. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa ng matandang yon. Natahimik ang buong presinto. Tumingin si Police Lieutenant Gerald kay Arturo. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Arturo bago nagsalita. Bago pa man siya naging tendero, magsasaka na si Mang Karding. May maliit siyang lupang sinasaka noon. Hindi man malaki pero sapat na para mabuhay sila. Sino? Si Lucinda, yung anak niya? Tumango si Arturo. Si Lucinda ang nag-iisang anak niya. Tahimik na nakinig ang 3 pulis. Ikinuwento ni Arturo na noong bata pa si Lucinda, maagang namatay ang ina nito. Naiwan si Mang Karding na mag-isang nagpalaki sa kanyang anak. Hindi naging madali ang buhay nila. Kapag walang ani, walang kita. Kapag walang kita, walang pagkain. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman hinayaan ni Mang Karding na maramdaman ni Lucinda na wala silang pag-asa. Naalala ko pa, sabi ni Arturo. Kapag may pera siya para sa pagkain o gamit sa paaralan, inuuna niya ang anak niyang si Lucinda. Siya naman kape at tinapay lang ang kinakain. Napayuko si Bimboy. Ganoon na pala katagal. Hindi lang yun, pagpapatuloy ni Arturo. Noong nagkaroon ng problema ang kanilang pamilya, ibinenta niya ang halos lahat ng meron siya. Lahat? Pati ang ilang gamit sa bahay para lang makapagpatuloy sa pag-aaral si Lucinda. Tahimik na napatingin si Gerald sa mesa. Paano siya napunta sa pagtitinda? Naubos ang kanyang ipon kaya bumili siya ng lumang kariton at nagsimulang magtinda ng gulay. Napatingin si Benjon kay Arturo. Ang kariton na kinuha niyo, galing yun sa akin. Nagkatinginan ng mga pulis. Binigay mo sa kanya? Hindi, ipinahiram ko muna pero hindi niya tinanggap ng libre. Pinilit niyang bayaran kahit paunti-unti. Napangiti si Arturo. Ganoon kasi si Mang Karding. Kahit maliit ang kinikita, ayaw niyang may utang. Biglang naalala ni Benjo ng maliit na sobre na nakita niya sa kariton. May dala siyang sobre para kay Lucinda. Tumango si Arturo. Siguro pambayad sa gamot o sa pagkain. Wala siyang sakit, sabi ni Bimboy. Hindi si Lucinda ang may kailangan. Napatingin silang lahat kay Arturo. Kung gano'n sino? Saglit na natahimik ang lalaki. Si Mang Karding. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa loob ng presinto. May iniinda siyang sakit sa tuhod at pati na rin sa kanyang likod. Hindi lang niya ipinapakita. Ayaw niyang magpagamot dahil mas inuuna niya ang pangangailangan ng kanyang anak. Napahawak si Benjon sa kanyang noo. Naalala niya ang matandang nakatayo sa gilid ng kalsada habang kinukuha ang kariton. Hindi ito sumigaw. Hindi nagmura. Hindi nakipag-away tulad ng iba. Tahimik lamang itong tumingin sa bagay na pinaglalaanan niya ng buong buhay. Pero bakit hindi siya humingi ng tulong? Tanong ni Bimboy. Napangiti ng malungkot si Arturo. Dahil hindi yun ang pagkakakilala namin kay Mang Karding. Samantala, sa bahay, nakaupo si Mang Karding habang inaayos ni Lucinda ang kanyang sugat sa kamay. Pa, kailangan mong magpahinga. Bukas ay maghahanap ako ng paraan. Paano? Hindi ko pa alam. Wala na po kayong kariton? Saglit na natahimik ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti siya. Anak, maraming paraan para mabuhay. Pero paano kung wala na? Tumingin si Mang Karding sa kanyang anak. Hanggat may umaga, may pagkakataon. Sa presinto, tumayo si Gerald. Alamin natin kung nasaan ang kariton. Napatingin sa kanya si Benjon at Bimboy. Sir, hindi ibig sabihin na ibabalik natin kaagad. Pero kailangan nating malaman ang buong sitwasyon. Tumango si Bimboy. Ngunit bago pa sila makaalis, tumunog ang telepono ni Arturo. Saglit siyang nakinig. Pagkatapos ay namutla ang kanyang muka. Anong sabi niyo, sir? Naibenta na raw ang kariton ni Mang Karding sa junk shop? Natahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon, napagtanto ng mga pulis na maaaring tuluyan ng nawala ang tanging bagay na pinagkukunan ng buhay ng isang matandang hindi kailanman sumuko. Kinabukasan,
Maagang nagtungo sina Gerald, Benjun at Bimboy kasama si Mang Arturo sa junk shop. Sa isang sulok, sa likod ng mga lumang bakal at sirang kagamitan, nakita nila ang kariton ni Mang Karting. Kahit marumi at may gasgas na ito, agad itong nakilala ni Arturo. Yan nga, Sabi niya. Lumapit si Benjun. Naroon pa rin ang lumang kahoy na hawakan. Naroon pa rin ang kalawang sa gilid. Ngunit mas malala na ang kalagayan nito. Sira ang isang gulong. Sapagkat matapos nila itong kunin, itinapon na lamang ito sa isang lugar na tambakan ng kanilang mga nakukumpiska. may nagbenta po sa inyo nito? Magkano po? Tanong ni Gerald sa may-ari ng junk shop. Nag-usap sila ng ilang sandali. Sa huli, nagkasundo silang kunin ang kariton. Hindi na nagtanong pa si Benjun kung sino ang magbabayad. Tahimik lamang niyang ilalabas ang kanyang pitaka. Benjun, sabi ni Gerald. Sir, hati-hati na lang po tayo. Napangiti si Bimboy. Bakit? May pera ka ba dyan? Meron kaso hindi ganun kalaki. Pero sa totoo lang mas may pera tayo kaysa kay Mang Karting. Walang nakapagsalita. Pagkatapos ay dinala nila ang kariton sa isang maliit na pagawaan. Hindi man sila eksperto, naghanap sila ng paraan upang maayos ito. Si Bimboy ang naglinis ng kalawang. Si Benjon ang naghanap ng gulong na maaaring gamitin. Si Arturo naman ang nagdala ng ilang peraso ng kahoy. Si Gerald ay hindi lamang nanood. Nakipag-usap siya sa barangay at sa lokal na pamahalaan. Hindi niya hinilingin na labagin ang ordinansa. Ang hiniling niya ay ang isang pagkakataon, isang legal na pwesto para kay Mang Karting. Isang lugar kung saan maaari itong magtinda nang hindi nakakaharang sa daan. Samantala, sa bahay, hindi alam ni Mang Karting ang ginagawa ng mga pulis. Akala niya tapos na ang kanyang hanap-buhay. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Lucinda, Bukas, maghanap ako ng ibang trabaho o pagkakakitaan. Ano naman po yun? Kung ano ang kaya ng katawan ko. Napaluha si Lucinda. Pa, hindi mo po kailangan gawin ang lahat. Hindi ko ginagawa ang lahat dahil kailangan ko. Kung gayon, bakit po? Tumingin sa kanya ang matanda. Dahil ama mo ako. Napayuko si Lucinda. Pero anak niyo rin po ako. Hayaan mo naman akong tumulong sa'yo. Sa unang pagkakataon, hindi sumagot si Mang Karting. Kinabukasan, dumating si Arturo sa kanilang bahay. Mang Karting, Sabi niya. ano yon Arturo? May pupuntahan tayo. Saan naman? Hindi sumagot si Arturo. Maya-maya, narinig ni Mang Karting ang isang pamilyar na tunog. Isang kalansing ng bakal. Isang gulong na bahagyang kumikiskis sa semento. Paglabas niya, nakita niya ang kanyang lumang kariton. Napahinto siya. Papaano? Lumapit si Bimboy. Medyo pangit pa rin po. Bimboy, singit ni Benjun. Huwag mong sabihin yon. Pero totoo naman, sir. Napangiti si Mang Karting. Sa unang pagkakataon mula nang makumpiska ang kanyang kariton, nakita nilang tunay na ngumiti ang matanda. Bakit niyo po ginawa ito? Sumagot si Gerald. Hindi namin ibabalik ang dati niyong pwesto. Napayuko si Mang Karting. Pero may nahanap kaming lugar para po sa inyo. Itinuro ni Gerald ang isang maliit na pwesto sa tabi ng itinakdang pamilihan. Legal po ang pwesto. Maaari kayong magtinda roon kung hanggat kailan niyo gusto. Hindi kaagad nakapagsalita si Mang Karting. Lumapit si Lucinda at hinawakan ng kanyang kamay. Pa, Dahan-dahang inaplos ng matanda ang hawakan ng kariton. Akala ko, Bulong niya. Akala ko tapos na ang lahat. Umiling si Bimboy. Hindi pa po, Mang Karting. Ngumiti si Benjun. Minsan, kailangan lang nating ilipat ang lugar. At sa araw na yon, muling nagsimula si Mang Karting. Hindi man malaki ang kanyang pwesto, hindi man kaagad dumami ang kanyang mamimili. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. At bago matapos ang araw, may isang batang lumapit sa kanyang kariton. Lolo, Sabi nito. magkano po itong gulay? Tumingin si Mang Karting sa kanyang paninda. Pagkatapos ay ngumiti. Halika po, pili ka lang.
At sa simpleng pagbiling iyon, muling nagsimula ang buhay ng isang matandang minsang akala niya ay tuluyan ng nawala ang kanyang pag-asa. Lumipas ang ilang linggo. Hindi naging biglaan ang magandang buhay ni Mang Karding. Hindi siya yumaman, hindi rin dumami kaagad ang kanyang mga mamimili. May mga araw na halos kakaunti lamang ang kanyang naiuwing kita. May mga araw rin kailangan niyang magtiis dahil hindi lahat ng kanyang paninday na ibebenta. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na siya nag-iisa. Tuwing umaga, tinutulungan siya ni Lucinda sa paghahanda ng mga gulay. Kapag kailangan niyang magpahinga, si Lucinda ang humaharap sa mga mamimili. Pawag mo ng buhatin yan. Sabi nito isang umaga. Kaya ko pa naman. Alam kong kaya mo pero hindi ibig sabihin kailangan mong gawin ang lahat. Napangiti si Mang Karding. Dati, siya ang laging nagsasabi niyan kay Lucinda. Ngayon, siya naman ang nakakarinig nito mula sa kanyang anak. Sa kabilang banda, naging regular na rin ang pagdaan ni Benjon at Bimboy sa kanyang pwesto. Magandang umaga po, Mang Karding, bati ni Bimboy. Bibili po ba kayo o mangungutang? Biro ni Mang Karding. Napahawak sa dibdib si Bimboy. Grabe naman, Mang Karding, pulis po ako. Mas lalong dapat na magbayad. Nagtawanan silang lahat. Si Benjo naman ay tahimik na bumili ng ilang gulay. Magkano po lahat? Tanong niya. Bayaran mo na lang kung kailan mo gusto. Napatingin sa kanya si Benjo. Hindi po, no? Kailangan ko pong bayaran ito. Napangiti si Mang Karding. Biro lang. Maging si Gerald ay minsan ang dumaan upang kamustahin siya. Hindi na lamang siya ang pulis na nagpapatupad ng clearing operation. Ngayon, naging bahagi na rin siya ng kwento ng matanda. Isang araw, habang nakaupo si Mang Karding sa tabi ng kanyang kariton, napansin niyang pinagmamasdan siya ng isang batang lalaki. Lolo? Tanong ng bata. Hindi po ba kayo napapagod? Tumingin si Mang Karding sa kanyang lumang kariton. Marami na itong bagong bahagi. May bagong gulong. May inayos na hawakan. May ilang bahagi ring pininturahan. Ngunit pinanatili niya ang lumang kahoy sa gilid nito. Sa totoo lang napapagod ako. Sagot niya. Pero bakit hindi po kayo tumitigil? Napangiti ang matanda. Dahil ang pagod lumilipas. Saglit na natahimik si Mang Karding. Ang pagsuko, sabi niya. Minsan nag-iiwan ng pagsisisi. Tahimik na nakinig ang bata. Hindi naman ibig sabihin na kapag nahirapan ka, hindi ka na pwedeng magpahinga. Pwede kang uminto sandali. Pwede kang umiyak. Pwede kang matakot. Hinawakan ni Mang Karding ang hawakan ng kanyang kariton. Pero kapag kaya mo pang bumangon ka. Sa di kalayuan, narinig iyon ni Benjon, Bimboy at Gerald. Walang nagsalita sa kanila. Ngunit bawat isa sa kanila ay may sariling naisip. Si Benjo na minsan ay mabilis sumusga. Si Bimboy na natutong makinig sa kwento ng bawat tao. At si Gerald na natutong ang pagpapatupad ng batas ay maaaring sabayan ng malasakit. Maya-maya, dumating si Arturo. May dala na naman itong gulay. Mang Karding, dagdag paninda. Napailing ang matanda. Nako Arturo, sobra-sobra na to. Hindi pa po. May utang pa rin ako sa inyo. Ngumiti si Arturo. Babayaran mo na ako? Kailan? Kapag mayaman ka na. Nagtawanan sila sa birong ito. Tumingin si Mang Karding sa kanyang kariton. Hindi ito bago. Hindi ito maganda. Hindi rin ito mamahalin. Ngunit para sa kanya, ito ang patunay na kahit isang bagay na halos itinapon na ng mundo ay maaari pa ring maibalik. Ganon din ang tao. Minsan kapag pagod na tayo, iniisip nating wala na tayong silbi. Kapag maraming nagsasabi na huli na ang lahat, nagsisimula tayong maniwala. Ngunit hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang edad, sa kanyang pera, o sa kanyang ari-arian. Minsan, ang pinakamalaking kayamanan ay ang lakas na bumangon kahit ilang beses ka nang nadapa. Sa huling bahagi ng araw, muling itinulak ni Mang Karding ang kanyang kariton pauwi. Mabagal pa rin ang kanyang paglalakad.
Masakit pa rin ang kanyang tuhod. Pagod pa rin ang kanyang katawan. Ngunit sa tabi niya ay si Lucinda. At sa likuran niya, ang mga taong minsang dumating upang kunin ang kanyang kabuhayan ay siya ngayong mga taong tumulong upang maibalik ang kanyang pag-asa. Habang papalubog ang araw, tumingin si Mang Karding sa kanyang lumang kariton at maraan siyang umiti. Dahil nauunawaan niya ang isang bagay. Hindi lahat ng nawawala ay katapusan. Minsan, kailangan lang nating mawalan ng isang bagay upang makita kung sino ang tunay na mananatili. At minsan, ang isang lumang kariton ay hindi lamang nagdadala ng mga gulay. Dala nito ang isang ama, isang anak, isang pamilya, at isang kwento ng taong sa kabila ng lahat ng hirap ay hindi kailanman piniling sumuko. Dahil ang tunay na bayani ay hindi laging naka-uniforme. Minsan makikita mo siya sa isang lumang kariton. Pagod, tahimik, ngunit patuloy na lumalaban. At ang pangalan niya ay walang iba kung hindi Mang Karding. Ang kwento ni Mang Karding ay nagtuturo sa atin na hindi dapat husgahan ng isang tao batay lamang sa kanyang itsura, trabaho o kalagayan sa buhay. Sa likod ng isang matandang nagtitinda sa kariton ay maaaring may isang ama, lolo o taong buong buhay na nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. Ipinapakita rin ng kwento na mahalaga ang pagpapatupad ng batas, ngunit dapat itong sabayan ng malasakit at pag-unawa. Hindi kailangang mamili sa pagitan ng pagiging makatarungan at pagiging makatao. Sa bawat problema, maaaring humanap ng solusyong makakatulong nang hindi isinasantabi ang mga alituntunin. Higit sa lahat, ipinapaalala ni Mang Karding na ang tunay na kabayanihan ay makikita sa taong patuloy na lumalaban kahit pagod na, nahihirapan at marami ng beses na nadadapa. Hindi man siya mayaman, pero meron siyang kayamanang hindi mabibili ng pera. Sipag, dignidad, pagmamahal sa pamilya, at tapang na bumangon sa bawat pagsubok. Pinakamahalagang mensahe, huwag mong husgahan ng isang tao kung ano lamang ang nakikita ng iyong mga mata. Dahil sa likod ng bawat pagod sa mukha ay may kwentong hindi mo alam. At sa likod ng bawat simpleng hanap buhay ay maaaring may isang taong buong buhay na nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. Ang tunay na bayani ay hindi laging naka-uniforme. Minsan, siya ay isang ordinaryong taong araw-araw na bumabangon, nagtatrabaho at hindi sumusuko para sa mga taong mahal niya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.